Bagong lahat, luma muna. So dati noong mga July or June, merong pinost kasi itong si Iguodala na tumangkad si Kuminga. Pero ngayon, listed pa rin siyang 6'7 or 6'8. 21 years old na si Kuminga, ganon din yung kasabay niya sa draft class na si Moses Moody. 21 na din, papasok ng kanilang ikatlong taon sa liga. Ito yung sinasabi ko dating, kailangang i-align talaga yung kontrata ng mga player sa Golden State. Kaya din nila tinrade noon si Wiseman nang halos walang kapalit. Second overall pick si Wiseman at pwede mo masabi, nakuha pa rin naman ng Golden State noon si GP2 dahil sa trade. Base din kay Draymond Green, si Kuminga magkakaroon ng breakout season sa kanila. Based din kay Coach Steve Kerr nung Media Day, Year 3 ang kalimitan nagkakaroon ng breakout season ng isang player. Kahit si Jordan Poole, ikatlong taon nagkaroon ng magandang season. Dahil ang timing nun, yung unang 2 taon nitong si Jordan Poole, wala pang Klay Thompson nun. Si Moses Moody mayroon 3 guards na makakaagaw niya sa posisyon. Si Steph, si CP3, isama natin si Klay. Si Kuminga naman, umiikot ang rotation niya sa number 3 at number 4. Kaya either si Wiggins at si Draymond. Meron silang Darius Saric at Trayce Jackson-Davis na malamang sentro din ang puntahan ng dalawa na yon dahil literal na wala silang sentro behind Kevon Looney. Sa 2 taon ni Kuminga sa Golden State, nag-average siya ng 9 points, 3 rebounds at 35% mula sa 3-point area. Decent numbers yun. Noong nakaraang season, meron pang pagkakataon na hindi siya nailagay sa rotation pero nabigyan siya ng pagkakataon nung pansamantalang nawala itong si Wiggins. Decent number din yung shooting percentage niya mula sa beyond the arc, 35% sa buong karir, 104 out of 295. Kapag nawala ang isang player sa NBA tapos makikita mo na maganda yung nilalaro sa ibang liga, malamang alam mo na ang issue nun, jump shot. Sa tulad kasi ni Kuminga, tatapatan kasi niya mas malalaki sa position niya. Kailangan niya ng decent jump shot dahil sa NBA yun ang isa sa mahirap bantayan, lalo na yung mga katulad ni Kevin Durant. Nung off-season, nung pinost ni Iguodala yung tungkol di umano sa height nitong si Kuminga, ang report talaga nun, nag-iinsayo na si Kuminga para ayusin yung jump shot niya papasok ng year 3. Mas maganda rin ang tira niya ngayon kumpara nung unang mga taon nang dumating siya sa NBA. Sa ensayo na yon, yung mid-range at 3-point shooting ang pinalakas niya or in-improve. Nakita naman yon sa unang preseason game nito si Kuminga, pero una pa lang kasi to. 24 points, 4 na 3-point shot, sa 8 field goals na ni Kuminga, 5 or 6 galing dun sa jump shot. Last season din, mostly ng points si Kuminga nanggagaling sa loob ng paint, 67% siya doon. Kapag naman 3 feet hanggang 10 feet, around to sa free throw area, nasa 53% siya. Sa total na 521 attempts ni Kuminga, 24 field goals lang ang galing doon sa mid-range. Ang isa pang pinalakas ni Kuminga o in-improve niya this off-season, galing na rin to sa komento ni Coach Steve Kerr. Kung gusto niyang maging magaling na player sa liga ay kailangan niyang kumuha ng rebound. Noong off-season, in-improve din niya ang rebounding. Base sa kanya, pinapatigil pa ng coach ang practice kapag hindi siya nakakakuha ng rebound. Hindi rin siya pinuwersang i-improve yung stats line na yon. Ang kasama niya noon para mapalakas talaga yung rebounding niya ay si Coach Kenny Atkinson. Sa papasok na season, kailangan din talaga ni Kuminga na mag-improve yung rebounding niya dahil undersized talaga yung team nila. Mostly second unit ang kukunin niya dahil yun ang inayos talaga ng Golden State sa off-season. Hindi kumuha ang Golden State ng isang big-time player para i-improve ang second unit nila. Ang ginawa nila, in-improve yung isa sa mga player na meron sila. So abangan doon ang pag-i-improve nga ni Kuminga dahil bibigyan siya ng minuto sa second unit, improvement ng kanyang jump shot kasama yung rebounds. Yung defense naman, last season in-improve na rin yun, lalo na nung later part nung nawala si Wiggins. Crucial sa isang player yung third season sa gaya ni Kuminga dahil dun siya pwedeng mabigyan ng secure na kontrata. Sa side kasi ng Golden State, meron pa silang Steph, Wiggins at Draymond Green. Andun pa rin si Klay Thompson na pwedeng makakuha ng kontrata. So hindi ko sinama dyan si CP3 pero papatak pa rin ng 99 million sa loob ng 3 players yun next season. So, ang tagal pa nun, bakit pinag-uusapan na agad? Dahil kailangan nilang i-align yung kontrata na yon. Kung nandyan pa si Wiseman, kailangan din nila magbigay ng kontrata doon sa off-season. So, kailangan meron na agad silang panabla. Yung kontrata pa ni Klay Thompson, expiring pa. Kapag nilagay mo pa si Klay Thompson doon, sabihin natin mabigyan siya ng $30 million per year, at least papatak yun ng $129 million na kontrata sa 4 na player.
Ang kasabay ni Kuminga na makakakuha ng contract extension after this season si Moses Moody. Kung sakaling breakout season to ni Kuminga, pwede siya mabigyan ng kontrata na katulad ng ibinigay kay Jordan Poole. Magkakaroon din yun ng epekto sa payroll ng Golden State. Pero kung sakaling hindi na makapag-perform ang Golden State tulad nung dati na umaabot sila sa finals, malaking palaisipan yun sa may-ari ng team. Ang isa pang pwede maging epekto nun, sabihin natin mag-improve din si Kuminga at bigyan nga lang siya ng short-term contract ng Golden State para naman ma-sign muna si Klay Thompson. So hindi secure na kontrata yon kay Kuminga na pwede pang mawala sa Golden State yung player na in-improve nila. So hanggang dito muna ulit at hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.